Book of Revelation. So, sabi mo nga, bago dumating ang Panginoon, dapat matapos natin yung lesson ng lahat ng churches. So, buti na, hindi pa dumating ang Panginoon. Kasi may kasalanan ako sa inyo, nagyata ako. Kasi yung 7 typical churches ay sinadya na isulat to ng Lord para sa mga Christian churches in our time. Yung churches na to ay typical siya sa lahat ng Christian churches until today. No? Kaya ang tawag dito ay the letter to the 7 churches of the Book of Revelation. So, alam naman natin, no? Yung Book of Revelation, yan yung unang aklat sa Bible, di ba? Sa dulo pala, sa dulo. So, yan. So, sabay-sabay natin basahin. Revelation chapter 2, 2 to 5. Yan. Pakibasa. I know what you've been doing. Your toil and your endurance. I also know that you are not very timid people. You have tested those who call themselves apostles but are not, and have found them to be false. You have endured and suffered because of my name, yet you have not grown weary. However, I have this against you. You have abandoned the love you had at first. Therefore, remember how far you have fallen. Repent and go back to what you were doing at first. If you don't, I will come to you and remove your stand from this place unless you repent. Yan, praise the Lord. So, yung unang tatlong churches sa chapter 2, in the Book of Revelation, we will discuss tonight as part of the October lesson. And the last 4 churches, it will be discussed for November topics. Yan po ang ating plan for the year 2025. So, ito po yung 7 churches. Naglagay lang ako ng summary para alam natin kung saan tayo nagsisimula at saan tayo matatapos, ano yung mga lesson na ating tatalakayin. No? Sabi dito, the letters to the 7 churches have a message for each one of us. Yung unang church natin pag-aaralan na Church of Ephesus. Let's keep the fire alive by prayer, study of the Word of God, and persevering work in God's harvest. Yung church ng Ephesus, ito yung madalas nyo marinig na the church have lost its first love. No? Yung church na nawala ng unang pag-ibig niya sa Panginoon. No? Pangalawa, Smyrna. Ito naman sabi nga noon, let's be courageous in spite of difficult times coming. Ito naman yung church na facing challenges and persecution. So, ito yung church ng Smyrna. Ang number 3 sa lesson natin today, Church of Pergamos or Church of Pergamum. Pareho lang po yun. Sabi dito, let's resist the ease of yielding to compromise. Meaning to say, ito yung church of compromising. No? So, matututunan natin dito bakit tinawag siyang compromising church. No? So, yan po ang ating lesson. In the next 4, yung Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, will be discussed for our November topics. Yan po. So, sabay-sabay natin itong basahin yung introduction ng letters na ito. The 7 letters in Revelation address to real churches in John's time, but also provide timeless lessons for believers today. Each church message highlights spiritual strength and weaknesses, calling for repentance, faithfulness, and endurance in Christ. Jesus' description of each letter emphasizes his authority, presence, and power over the church. The letters also offer promises of eternal rewards for those who remain faithful. The letters also encourage us in the hope of Christ's return. Ultimately, the church is sanctified place that can prove and reflect Christ's light in a dark world. So, pag tinignan mo sa introduction na to, it is really very good to
to understand how it is the Lord Jesus Christ who authored these letters, but John the Beloved is the one who wrote the letter in the book of Revelation. Ang background nito ay si John the Beloved. Siya yung sumulat ng book of John, siya yung sumulat ng 1 John, 2 John, 3 John, at siya rin yung sumulat nitong book of Revelation. So siya yung sinasabi na sa mga 12 apostles, siya yung laging malapit sa Panginoong Hesus. No? Yung sinasabing He loved and the Lord Jesus loved Him so much. Siya yun, si John the Beloved. At minsan siya ay nagkaroon ng, sabi nga noon, panaginip o kapahayagan habang siya ay nasa island of Patmos. At pinakita sa kanya ng Panginoon yung mga darating na mangyayari. At sa chapter 2, nagsimula siya magsulat in relation to 7 different churches, which is representing like modern day churches, na we will get some lesson or learn about our faith. How do we prepare for the coming Jesus Christ? And of course, what will be sometimes pag sinabi mong church, may tinatawag na meron kang commendation sa Lord. Pero meron ka ding rebuke sa Lord. At meron din kang dapat gawin. At in the end, meron kang reward. So yan po yung mga ibinigay ng Panginoon sa bawat churches. So maintindihan natin dito na the Lord Himself want to rebuke us. Pag may kasalanan tayo, may ginagawa tayong hindi maganda. But the Lord also want to commend us. Pag may ginagawa kang mabuti o tama sa Kanyang harapan. And in the end, the Lord would like to reward us kung ano yung mga benefits mo kapag sumunod tayo sa Panginoon. So yan po yung mga objective ng letter na to. So icebreaker muna tayo. Just like the Ephesus church, how will you react if you got a letter from Jesus for you to shape up in your devotion? So halimbawang ikaw ang representative ng isang church, sinulatan ka ni Jesus Christ. At yung love letter ni Jesus sa iyo, parang binibigyan kanya ng constructive criticism na kailangan mag-shape up ka. Maaaring yung devotion mo, dati ginagawa mo, ngayon hindi na. Dati nag-spend ka ng 1 hour, nag-worship ka once in a day, ngayon parang 5 minutes na lang, minsan kinakalimutan mo pa. So, sinulatan ka ni Jesus Christ. So, anong magiging reaction mo kung sakali? Yan. Magagalit ka siguro kay Jesus. Ano magiging reaction? O mga nandiyan, mga tahimik dyan ha. Sino gusto sumagot sa love letter ni Jesus? Meron ba? Ate Bano, may nagsigaw ang pangalan ng Ate Bano Kilala siguro. Talagang susulatan ba ni Jesus yan? Sino po yung sumigaw ng pangalan ko? Diyos ko, pang Miss Universe naman itong question na ito. Actually, I will feel honored because the King wrote me a letter. Wow! Imagine, the King of Kings and the Lord of Lords has a time for you to write something. It's a privilege and honor na makaratanggap ka ng isang sulat galing sa pinakamatalino, pinakamakapangyarihan. So, what do you expect? So, ibig sabihin, imagine mo, padalhan ka ng presidente ng Pilipinas, si Duterte pa lang sobrang ano ka na nun. Ay bakit? Duterte pa rin ako. How much more kung si Jesus Christ? Laban tayo. Sa akin po, Pastor, everyday po may letter sa akin ng Panginoon. Pag-isip ko pa lang po sa umaga, sinishape na po niya na, oy, Vanessa, mukhang medyo mahaba na yung tulog mo. Gumising ka na, 6:30 na, magdadasal ka na.
So, talaga pong pag binago po, pag talaga pong ikaw ay na purify na po yung puso mo, yung dadating talaga sa time na you have that Jesus attitude na kahit na alam mo na yung sometimes walang-wala ka pero kailangan mong magbigay dun sa taong kailangan niya. Parang, oo nga, bakit nararamdaman mo yun? Kasi sabi nga ni Pastor, I remember the preaching, hindi ikaw yung gumawa nun, na kapag may ginawa kang kabutihan, hindi ikaw yun. Kasi, honestly, you are a sinner. Hindi mo kayang gawin yun. Magbigay ka sa Panginoon, stay ka ng matagal para makinig, hindi mo kayang gawin. Ang gumagawa nun ay ang Panginoon. Panginoon pa rin. Kaya, pag meron akong letter sa araw-araw na nare-receive ko, lagi kong sinasabi, I thank you God kasi you have given me time. And I know na hindi ka patapos sa akin. I will always be in your umbrella of love and spirit. Amen. Yeah, praise the Lord. Parapahan natin ang Panginoon. So, maganda yan. Dapat lahat tayong Christian, excited tayo, di ba? Pag tayo po ay pinadalahan ng letter ni Jesus Christ. So, yan po yung essence ng mga letters na to. It is really directly from Jesus Christ. So, simulan natin yung Church of Ephesus. Point number 1 natin dito, sabi niya, God knows everything we do for Him. Sabi ng verse 2, I know what you have been doing, your toil, your endurance. I also know that you cannot tolerate evil people. You have tested those who call themselves apostles, but are not, and have found them to be false. Ito yung minsan may mga workers sa church. Siguro in the sense na gumagalaw sila, naglilingkod sila iba't ibang ministry, napapagod din talaga sila at nakakapagod din. Pero alam niyo ba ang totoo? Alam ng Diyos yung ginagawa niyo. Maaari kasi hindi niyo alam yun na hindi nagsisingin sa inyo, nakakala nyo yung si pastor o yung mga leaders lang ang nakakita ng ginagawa nyo. No. Ito ngayon nababasa natin ngayon. Sabi ni Jesus, I know what you have been doing. Sabi mo sa katabi mo, God knows what you do. Diba? God knows what you do. I also know that you cannot tolerate evil people. Kaya pag ikaw ay totoong Kristiyano, totoong ka manggagawa, ayaw mo rin na yung sabihin natin, hindi ka nagmamalinis, hindi ka nagiging holier than thou. Ang totoo, you don't want to tolerate evil. Diba? So, which is good in the eyes of God. At sabi niya rito, you have tested those who call themselves apostles, but are not, and have found them to be false. Ibig sabihin, hindi lahat ng pwedeng tumayo, nagtuturo, ay totoong Christian. At kung totoo kang mananampalataya, you even test them, their faith. No? At sabi nga dito, God sees everything, divine knowledge of everything. God knows what is happening to us. God knows how we serve the Lord. God knows and appreciates our hardships and service to stand on our faith. God knows how we resist evil practice and the evil men to protect good and godly relationship. So, mahalaga na ma-realize natin ngayon na ang Diyos pala ang unang nakakaalam ng mga ginagawa natin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga sinasabi dito yung 1 Corinthians 15. Ako nila tayo. 15:58. Yan, please. Brother Michael. Sa'yo pala. Medyo mabagal kayo, Mike. Oo nga. Mabagal yung mic kay Michael. Mabagal din po. Last verse. 1 Corinthians 15:8. Therefore, Gano version.
And so then, my dear friends, stand firm and steady, keep busy always in your work for the Lord, since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless. Yan, sinasabi diyan sa talatang yan, maging matatag tayo, hindi tayo dapat matinag. Lahat ng ginagawa natin sa Lord ay hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ating question. What should be our reaction to Jesus' letter or its influence informing us that He knows everything we do for Him? Ano ang magiging reaction natin kapag nalaman mo ngayon na lahat ng ginagawa mo, alam ng Panginoon, alam ng Maestro, lahat ng ginagawa natin. Ano yung influence sa inyan bilang manggagawa? O ano yung reaction mo bilang manggagawa na malaman mo ngayon na lahat ng ginagawa mo ay alam ni Jesus? Yan. Sino gusto sumagot? Ayun, si Mike din daw. Kasi po, nakarating ako sa Ephesus last year. So, nandun siya sa Izmir, Turkey. So, wala lang. Sabi ko lang. Alam ko, intro lang eh. Para magising ka. But anyway, siguro we can take this into two scenarios. One is, kung naka-receive ka ng warning, if you treat it as a warning letter, dahil halimbawa sa work environment, if it's a warning letter, syempre ang magiging reaction is, kung alam mo na hindi ka guilty, medyo you will defend yourself, di ba? You will make sure na you will prove them wrong. But in another way, if you know na you deserve it, for example, an appraisal letter, for example, syempre you'll be very thankful that alam pala ng boss ko yung ginagawa ko and na-appreciate mo yung ginagawa ko. So you will do your work more. You will be more motivated. Ganyan. So yung mindset natin, ilagay natin either way. So guilty ba tayo na tama pala yung letter kasi I'm lacking in this part, I need to improve on this part. Or on the other side naman is you're grateful and you will be more motivated to do your ministry work or your ministry. Yan, praise the Lord. So, yun yung isa sa mga bagay na dapat ma-realize natin. Kasi minsan sa company or secular, meron tinatawag na direct reports. Halimbawa, pag layman ka, meron kang supervisor. Tapos yung supervisor, direct report na yung manager niya. Yung manager niya, direct report niya sa VP niya. Yung VP, direct report sa senior vice president o president. Minsan, pag ikaw ay nasa layman o nasa supervisor ka, you're always thinking na hindi alam nung manager o nung VP yung ginagawa mo, di ba? Lalong hindi alam ng presidente, di ba? It will never come to your mind na alam ba ito ng presidente yung ginagawa ko? Ako hirap-hirap lahat dito, pero ako pinakamakon sahod. Parang ganun tayo, di ba? Iniisip mo na lahat ng ginagawa para sa kabutihan ng company, yung para gumalaw yung operation, malaki ang role mo. Pero yung iniisip mo, nalalaman kaya yun ang pinakamataas. Yan ang problem sa secular. Pero sa Panginoon pala, iba. Kahit na gaano kaliit ang ginagawa mo, kahit hindi ka tumatayo sa harap, kahit lagi kang nasa likod na nanalangin, alam ng Panginoon ang ginagawa mo. Amen? Yun ang kaibahan sa Panginoon. Di ba? So, the highest, sabihin na natin, the highest person, the God Himself, the Lord of Lords, the King of Kings, knows what we are doing for Him. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, yan. Brother Bidian. Ayan, thank you po. So dito po sa tanong na what should be our reaction to Jesus' letter or its influence informing us that He knows everything we do for Him. So siguro po sa akin, personally, kung ilalagay ko po yung situation ko past sa kalagayan ni Timothy nung panahon ng Ephesus, because this church is one of the largest
parang church na tinayo doon sa 7 churches, siguro mas magiging very hopeful ako. Kasi alam ko po personally na yung letter ni Jesus Christ, it's not about condemning me, or it's not about na kung ano yung mali sa akin, but it's about giving us hope na magpatuloy doon sa paglilingkod at yung pagkakatawag niya sa akin. So yun po. Yan, maganda rin po yun. No? It's an encouragement, di ba? An encouragement na malaman natin, lalo na kung Panginoon talaga ang maintindihan natin na siya ang nakakalam ng ating ginagawa, at tayo po ay katulad ng sulat sa atin. It's a big encouragement na lalo pa natin gawin ang pinakamabuti. Sabi ng verse 3, mga kapatid, you have endured and suffered because of my name, yet you have not grown weary. So dito, sinasabi dito, yung church na ito ay nagkaroon din ng, sabi natin, trials, sufferings, pero hindi sila napagod. They have not been grown weary. Ang church ng Ephesus, sabi dito, greatest commercial city of Asia Minor and capital. Yung Asia Minor ay nasa Turkey siya ngayon. Siya yung Turkey. At yung mga city na to, na iba't iba, no, na pinag-aaralan natin, ang pinaka-capital niya ay Ephesus. Kaya sabi niyan, home of the cult Ephesian Artemis, the temple which is the 7 wonders of the world. So ganun kalaki yung ano na to, yung Ephesian Ephesus Church sa lugar na yun. Over 40 years naging matapat sila sa Diyos. Sabi ganun. Always driven by the right motive for Christ's name and God's glory. Pakibasa itong 2 Timothy chapter 3 verse 12. Book of 2 Timothy, chapter 3, verse 12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Yan. Pagtitigan natin, napakahabang panahon, sabi nga nung describe siya na 40 years ay faithful yung church na to. Pero sabi nga ganun, sabi ni Paul kay Timothy, they that live godly in Christ shall be persecuted. Ibig sabihin, nagkakaroon din siya ng mga persecution. Di ba? Bakit? Kasi they live godly, they walk godly, they remain faithful to the Lord. Di ba? Pero ang magandang commendation ng Lord sa kanila, God knows when we suffer and endure. Nakita ng Panginoon na they live with the fear of God, protecting the name of Jesus Christ. No? Iningatan nila yung pangalan ng Panginoon sa loob ng 40 years. Ito po yung mahalagang commendation ng Panginoon sa church na ito. Now, how will you continue to serve the Lord in spite of sufferings and encountering more troubles, if ever? Halimbawa, kung ilalagay tayo sa ganong kalagayan, bigla kang nagkaroon ng trouble o persecution o nag-suffer tayo, tanong magiging matapat ka pa rin ba sa Panginoon? Maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Diba? Sino gusto sumagot? Halimbawang si Sir Sharon. Marami, 19 na doktor ba yun? 19 na doctors ang tumingin sa kanya. No? Ano po, actually yun nga po yung pong if you keep on looking at the Lord, yun po yung mag-inspire sa'yo to serve more in spite of your situation, in spite of your sufferings. Parang, kasi minsan may moment ako na parang mas na i-emphasize yung condition ko, yung situation ko, instead na yung ginagawa ng Lord, yung pagkilos niya. So, ayun po, yung pag, kahit po nandoon ka sa suffering, yung pong we keep our eyes focused on Him, we fix our eyes on Him in spite of every
parang minsan hindi lang nga po physical suffering lahat na sabay-sabay minsan. It rains, it pours. Pero ang Lord po is what yun po yung what keeps me going. Yun lang pong nakatutok yung aking paningin sa Lord. Kahit minsan parang nakaka-discourage. May times po na nakakaramdam ka ng discouragement na, Lord, nagsaserve naman ako kay Lord. Bakit kayo lahat na lang? Ba't di ka iba naman? Bakit? Parang, hindi naman, joke lang. parang ang bigat-bigat po minsan. Pero ayun nga po. Yun nga po. Praise the Lord, yan. So maganda yung may excitement pa din dahil nasa mga yung blessing ng Panginoon. In spite sa mga yan ay may mga himala actually na nangyayari sa buhay mo, di ba? So sino pa yung gustong sumagot? Meron pa ba? Amen po. Na-share ko po to last week sa Women's. Sabi po ng Lord, trust in Him in everything. And sabi po niya, di ba gusto ng Lord, lagi siya pinapupurihan. So, sa akin po ngayon ang pinangahawakan ko lang po talaga, in anything that will come into my way, whether good or bad, especially yung mga circumstances na hindi mo ma-handle emotionally and physically, mas pinagpipray ko yung bigyan ako ng Lord ng excitement kasi alam ko, naniniwala ko na at the end of these circumstances or problem or troubles, since ang gusto ng Lord, ipapurihan natin siya at pasalamatan siya, yun yung magiging ending. Yun pa rin po yung ending ng lahat ng to. At the end of the day, at the end of those troubles, sigurado ako na pasasalamatan pa rin natin ng Panginoon. Kaya, no matter how hard it is, I'm very excited and yun po yung patuloy yung pinipray na, Lord, bigyan mo ako ng excitement na makita at maranasan kung ano yung gagawin mo at the end sa trouble na ito. Yan, praise the Lord. Palapang natin ang Panginoon. Siyempre, maganda po yung naalala natin pangako ng Panginoon, Psalms 34, di ba? Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered them from them all. So, kahit na gaano karami ang mga daraanan natin na kapigatian, pagsubok o trouble, i-deliver pa rin tayo ng Panginoon sa lahat ng ito. Di ba? Yan po yung pangako niya. Sa verse 4, sabi rito, however, I have this against you. You have abandoned the love you had at first. Or, you have abandoned your first love. Sa ibang translation. So, ito yung lesson na pagkinignan mo, naging faithful ka for 40 years. Biglang nakalimutan mo yung worship mo sa Panginoon. Diba? Ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Kaya yung point number 3 niya, ito naman yung rebuke sa kanila. Ang rebuke ni Jesus, sabi nga nun, God is not pleased to have lost our first love. Ang question ay, na totoo bang nawawala yung first love natin sa Panginoon? Yan ang tanong, di ba? Pakibasa natin itong Matthew chapter 24 verse 12. Yan, nakalinga na tayo. Yan. Ikaw na, G. Matthew 24 verse 12. Wait lang po. Kaya ba ito, eh? Matthew 24 po. Alright. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Yan. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow old. So, ibig sabihin, ang pag-ibig o affection na ipinakikita natin at maaaring nararamdaman ay pwede rin talagang magbago. Diba? So, kung nagbabago ito, katulad ng nangyari sa church na ito, ano ba yung nangyari sa kanila? Sabi lang, the fire of its affection had died down. The glowing enthusiasm of its early days had disappeared.
It's tragedy of having a sound doctrine and active in service, but the true motive of all worship and service was missing. Ito yung masakit sa church na minsan hindi ito matanggap, from the pastor down the line to the leadership and even to every worker in the church. Yung pag pupunta kayo ng worship service, parang mechanical na lang. Ay, obligasyon to, kailangan gawin natin to. Hindi po tama yun. Yung parang feeling natin lahat, obligation na lang siya. Pag ikaw ang Bible study teacher, dahil binibigyan ka ng lesson, ayaw mo na mag-aaral. Hindi siya tama. Kasi dapat mag-aaral ka pa din. Makinig ka pa rin sa Panginoon, mag-devotion ka pa din. Pag worship, praise and worship din ka, hindi ka na magpa-practice dahil may practice kayo. Dapat yun, personal mo yun. Kasi praise and worship ka eh. Worshipper ka dapat. Bago ka maging praise and worship team, worshipper ka muna sa Panginoon. Diba? So, ganun yung sinasabi nito. Minsan di natin alam na paano darating ang isang Christian o ang isang church sa ganitong kalagayan. They lost their first love. Ibig sabihin nito, pinabayaan nila. Yung proseso ng worship, naging obligasyon. Yung devotion nila, naging mechanical. Parang gano'n. So, ritual na lang. Parang naging ano na rin tayo, RC na rin. Na pupunta tayo doon dahil Sunday. Pagkatapos uwi na tayo, di ba? Kaya parang gano'n na lang tayo niyan. So, ibig sabihin, wala ng puso, di ba? Kung ano na lang yung ginagawa ng ritual, gano'n na rin tayo. So, sa mga Christian, hindi dapat gano'n. Kita mo si Jesus Christ, nagbigay siya ng rebuke. You lost your first love. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, in what ways do you think a Christian lost their first love to the Lord? Kindly give samples. Ano yung mga halimbawa na may isip mo bilang Christian ay mawawala yung first love mo sa Kanya? Sino gustong magbigay ng example? Sige ko na, Chief. Gaya po nung nasabi nyo kanina, parang nakasanayan na lang. Tapos obligasyon siya, parang mechanical, automatic. Parang pag nakasign ako this week, Thursday practice. Friday, I have to be there, 7. Parang yung katawan mo parang, naka-auto ano siya. Pero yung heart mo parang wala. Parang ang layo. And sometimes I experience that. Na parang wala. Minsan tatayo na ako doon, Lord, ba't wala? Wala akong maramdaman. Kaya yun, parang tama po yung sinabi na yung when you worship, it's personal first. And then, it's kasi it will not flow kung ikaw mismo nakatayo dun is walang connection dun sa sasambahin mo. So yun po yung nakakatakot at yun yung sinasabi ng Lord na sa Tagalog, ang ganda ng Tagalog niya. Ngunit itong lulungkot ko, sabi niya, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Yun yung sabi ng Diyos na it's a good reminder for all of us na whatever we do it with love. We do it for the Lord kasi mahal natin siya. Not just as an obligation or whatever kasi naka-assign ka o dahil gawain mo to or what. Kasi mahal natin yung Diyos. At yun yung nire-remind sa akin ng Lord pag ganun yung nararamdaman. Amen. Yan. Palapakan natin ang Panginoon. So, sino pa yan? Sister Jesma and Sister Kate? Yan. Mostly po, kaya po nalulas po yung first love. Kasi nga po, pag wala ka pong dinidisciple. Kasi kapag wala ka pong commitment ba, wala kang responsibility, parang nagiging mechanical na lang ginagawa mo. Pero kapag meron nakatingin at meron nagtuturo sa'yo, sometimes you feel down, pero kapag yung tinuturuan mo, lahat ng mga tinuro mo sa kanya, binabalik niya sa'yo. Di ba, sister, sinabi mo, God is good. Di ba, sinabi mo, God will provide. Nung time na yun na ikaw ay down na down. So, kaya po minsan, nawawala yung first love kasi nga, wala nakakalimutan na yung psyche.
na main goal na disciple. Kailangan natin mag-clone ng kagaya natin nung paano tayo nagmumula. Kaya po yun, nawawala po yung fire po ng love natin sa Panginoon. Yun lamang po. Yan, praise the Lord. Parapakan natin ang Panginoon. Sister Kate, please. Ako po yung primary reason kung bakit nawawala yung phrase love sa lahat ng mga relationship, yung lack of communication. The moment that you stop talking and listening to God, dun po nagsisimula na nagiging cold na po yung relationship nyo. Ganun na rin po sa mga friendships, sa mga family. Kapag hindi na po talaga kayo nagko-communicate and then may distance, may wall, may barrier, that's a time na, yun po yung sa akin po na first step talaga kung bakit nawawala yung first love po natin. Yan, siguro in addition to that, or in relation to that, yung salitang communication na sinasabi ni Sister Kate, minsan sasabihin natin, nakikipag-communicate pa rin tayo, kaya lang, nasa substitute yung place ng God's time. Instead na paano sa Kanya, nakikipag-fellowship na tayo sa iba, hindi na tayo dumadalo sa fellowship natin. Ang mga barkada mo, hindi na makamanggagawa, kapatiran. Mas malaki na yung time mo sa mga tao sa labas kaysa sa mga tao sa loob. So malaking influence yun, no? Na unti-unting nagpapalamig ng inyong relationship sa God. No? Parang sabi nga ganun, the place of God has been substituted for somebody else. No? Parang ganun. So, yun po yung medyo ayaw ng Panginoon. At yung sinasabi naman ni Sister Jess na, sabi nga ganun, pag yung tubig na nasa baso, puno na siya, there's no chance na hindi siya mag-overflow. Diba? Pag subukan mong ilagay mo yung tubig, yung baso na may tubig na umaagos, there's no chance na hindi siya mag-overflow. So, ibig sabihin, may point na dumating sa Christian na puno na siya. Pero, hindi siya nag-overflow sa ibang tao. You get my point. Hindi siya nag-overflow sa ibang tao. In short, nasasayang lang yung knowledge mo, yung talent mo, yung time mo, nasasayang. Dapat nag-reach out ka sa iba. Kasi ang purpose ng Panginoon, you have to overflow love to somebody else. You have to cater to someone that will benefit and feel the love of God. So, pag nawala na yun, parang you are disconnected na rin sa mga mahal ng Panginoon. Alam mo, pinakamahal ng Panginoon yung mga nawawala eh. Diba sabi ni Jesus Christ, iiwanan niya yung 79 na punong-puno ng mga basong puno na, hanapin niya yung isang nawawala. Diba? So, mahal na mahal niya yung nawawala. Kaya tayo dapat mahalin din natin yung mga nawawala at nagwawala. Yun po, no? Sabi ng verse 5 po, therefore remember how far you have fallen. Repent and go back to what you were doing at first. If you don't, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. So ito yung sinasabing corrective action or prescription ng Panginoon. Kung tayo po ay may reseta sa doktor, ito po yun, prescription ng Panginoon or corrective action. Pag hindi natin sinunod, meron din siyang warning na tinatawag. If you don't, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ibig sabihin, yung lampstand kasi pito yan na kinalalagyan ng mga 7 candles. Yun po yung churches. So, pag tinanggalan ka ng lampstand, tinatanggalan ka ng authority o privileges or benefits bilang mga anak niya. Diba? So, kaya sabi diyan, ano ang kanyang correction? 3 salita. Remember, sabi ito, remember, repent, and do. Yan. Diba? Remember, repent, and do. Remember, starting point of drifting, where you lost something. Minsan, pag may nawawala kang isang bagay, kung saan-saan mo siya hinahanap. No? Pero alam mo ba, meron kang meeting point nun eh.
Ibig sabihin, may lagi kang nilalagyan. Balikan mo siya kung saan mo siya laging nilalagyan. Diba? Ganun. Ang ibig sabihin nito sa spiritual, dati-dati, 5 o'clock ka gumigising, nagdi-devotion ka, nagpe-pray ka. Nawala na yung 5 o'clock mo. Diba? Kaya balikan mo yun, yung 5 o'clock mong dati ginagawa. Yun ibig sabihin nun. Na starting point, saan ka nag-trip nung iniwanan mo yung iyong rendezvous sa Panginoon? Iniwanan mo yung meeting place mo sa Panginoon. Pangalawa, repent, admit, and ask forgiveness. Minsan, may mga Christian na tumatagal sila sa drifting away. Bakit? Ayaw nilang humingi ng tawad. Ayaw nilang i-admit na nagkukulang na sila, nagkakasala na sila, nawawala na sila ng devotion. Pero sa totoo lang, napipil mo yun eh. Imposible hindi mo napipil. Kasi, pag nag-worship ka sa Panginoon, malalaman mo kung nasa tamang frequency ka. Diba? Or wala ka na sa frequency. Kaya we have to admit and we have to repent. Ang panghuli, do. First works and avoid God's judgment. So, we have to make an action, ibig sabihin. Pag na-rebuke tayo ng Panginoon, huwag natin hintayin yung tomorrow. Do it now. Ngayon tayo humingi ng tawad. We start it today. No? Para ganoon. Basahin nga natin sa 2 Corinthians 13:5. Nakano tayo, brother? And Matthew 7:23. 2 Corinthians 13:5. Examine yourself to see whatever you are in faith. Test yourself. Do not. 2 Corinthians 13:5. Examine yourself to see whether you are in faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus saved you, unless of course you fail the test? Matthew 5:23. Then I will tell you, Matthew 7:23, sorry. Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoer. So, ito po yung masakit, di ba? Yung sinasabi ng verses na to. 2 Corinthians 13:5, sinasabi ni Paul dyan, we have to examine our faith. Where we are, where we stand. What is our status of our spiritual life? Our relationship with God. Minsan, mayroon tinatawag na self-evaluation. Yung minsan, makikipag-need ka sa Panginoon, Panginoon, nasa na ba ako sa aking relasyon sa iyo? Self-evaluation ang tawag doon. You have to face God, you have to hear God, and you have to accept God. Kung ano man ang marinig mo sa Panginoon, ano man sabihin niya, makinig ka sa Kanya. Yun yung self-examination. Kasi huwag tayong dumating sa Matthew 7:23. Kasi sabi niya, sa verse 21 pa lang, sabi niya gano'n, hindi lahat ng lumalapit sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Diba? Pagdating ng verse 23, ang sabi niya, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin, we don't know what is happening. Akala natin, we are truly Christian. But we are not. God never knows about us. Hindi tayo pala tunay na anak ng Panginoon. So, kaya we have to examine our faith. Yan po yung sinasabi. So, Jesus' prescription to revive our first love, we have to do the three things. We have to remember, we have to repent, and we have to do something for that. And what practical ways we can follow the given prescriptions to revive our first love? Ano yung mga paraan na maaaring practical na pwede natin gawin kung kasama tayo sa dapat ibalik yung dati natin pag-ibig sa Panginoon? At si Deacon Alvin. Yung Revelation chapter 2 verse 5, yan po kasi yung unang verse na talagang memory verse ko at saka yung lifetime verse ko siya. Kasi sabi po doon, di ba? Remember where you have fallen. Lagi kong tinitignan yung sarili ko when I was, hindi pa ako Christian before. Na kung saan talagang
yung aking pagkahulog bilang isang tao ay lagi ko nga kinukumpara na para akong isang coin na nahulog sa isang kanal. At syempre yung kanal, pag sa ibabaw, tinignan mo, hindi mo talaga makikita yung nasa ilalim kasi marumi nga siya. Kahit pa yung coin na yun ay napakabago, silver siya, kumikinang, pero once na malubog siya sa kanal, hindi mo na makikita yung kinang niya. So doon ko titingnan na aking sarili, noon, na yung buhay ko gano'n. Pero inabot ako ng Diyos sa kanal na yon na napaka-imposible makita, abutin, hanapin. Pero nasumpungan ako ng Diyos doon. Kinuha niya ako doon sa kalagayan na yun. Kaya yun yung laging nagpapaalala sa akin na every time na maaaring nakakalimot ako, lumalayo ako sa Panginoon. Remember your first love. Remember where you have fallen. Dati kang ganito, dati kang ganyan, pero minahal ka ng Diyos. Kaya huwag mong hayaan na bumalik ka ulit doon sa kalagayan na yun. Kaya katulad ng mga salita ng Panginoon, katulad ng prescription ng Lord, ang pinaka-practical ways, yung alalahanin mo, yung salita ng Diyos, alalahanin mo din. Yung kalagayan mo before, at yung kalagayan mo ngayon, na kung saan, binago ka na ng Panginoon. Bakit pa gusto mong bumalik ka ulit doon sa dati mong kalagayan? So, Yan, praise the Lord. Papakan natin ang Panginoon. So, mahalaga sa binanggit ni Deacon Alvin, yung starting point niya, di ba? Yun, doon siya laging bumabalik na, which is very good. Sabi nga kanina you have to remember where you start. No? Kasi doon mo marirealize how God did something for you. No? Na hindi mo na siya makakalimutan. Pero kung bang gustong sumagot dito, baka natutulog na yung mga taga dito. Tapos nasa balcony. Yan. Ayun po, Praise para the po Lord. sa akin, there are times po na talagang we have to revive our first love to the Lord. Yun po, most of the time, yung pong, kagaya po na sinabi nyo, napakalaga po yung self-evaluation. Na kung tayo po ay nawawala sa Lord, parang we have, dahil nadadivert yung ating attention, yung ating time in some other ways, napakahalaga rin po kung may mga nawala rin tayo yung ating first love, maybe there is circumstance that happen in our life. Kung tayo po ay naroon sa ganong kalagayan, mahalaga rin po na meron tayong humility, yung lalapit tayo sa Lord, hingi tayo ng tawad at gano'n din po yung nasa paligid din natin, napakahalaga rin po yung maalala natin na hindi tayo nag-iisa, na meron tayong mga binigay yung Lord sa ating paligid na like our spiritual leaders, yung ating mga gawain, na huwag nating hayaan na tayo po ay magtuloy-tuloy na ma-carried out na tayo po ay nadadivert yung ating love. Yun po, kung tayo ay humingi ng naging tayong na-analyze natin yung ating pride, maaari po tayo lumapit, magkakaroon po tayo ng communication at marirevive po yung ating love at ito po ay magiging continuous. Praise the Lord. So, palapakan natin ang Panginoon. Gusto ko lang idugtong doon yung sinabi niya na minsan yung pride natin. Kasi kasama na rin yung minsan nahihiya ka, di ba? Yung nahihiya ka malaman ng iba, nahihiya ka malaman ni LC mo, ni ministry head, ni pastor, nahihiya tayo na lumapit sa kanila. Humingi ng prayer o kaya sabihin yung totoo. But you know, sabi nga, ang pwede lang mag-prevent sa atin na gawin yung mga yan, si Satan. Kasi siya yung full of pride eh. Ayaw ni Satan na magkaroon ka ng chance muli na ibalik ka o i-restore ka ng Panginoon. Kaya ang isang gagamitin niya yung pride na yon. Kaya siguro encourage natin sa mga mananampalataya. Kaya minsan pag nag-preach ako, kung napansin nyo, ayokong laging ititiin yung parang pag nagkasala ka, dapat lumayo ka. Baliktad.
Dahil pag nagkasala ka, lalo kang lumapit. No? Yung biyaya at grasya ng Lord sa'yo, lalong, sabihin na natin, lalo mong mararamdaman, punong-puno siya ng biyaya. Diba? Dapat baliktad yung approach eh. Kasi si Satan, of course, he doesn't want us to come back. He doesn't want us to be restored, diba? So in our conclusion, sabi dito, let us maintain our first love to God. Dahil ito yung commandment niya. Basahin natin sabay-sabay. Matthew 22:37 to 38. Jesus answered the question, "What is the greatest commandment? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment." So, purihin ang Panginoon. Kaya pag nakita po natin to, mawawalan tayo ng first love pag nabawasan yung salitang all. No? Kasi meron nang nagsasubstitute. Kaya sabi niyan, all your heart, all your soul, all your mind. Meron mga sa ibang translation, all your strength. So, pag meron nang nag-substitute dyan sa all na yan, unti-unting nababawasan yan. So, sabay-sabay natin basahin natin prayer. I pray that we learn to examine our first love to God and do something to make that first love by our devotion, worship, and prayer life. I pray that we will continue to serve the Lord in keeping our love for His kingdom and the saving of many perishing souls.